ating lahat. Truly, the Lord is faithful po sa ating buhay. Gaya nga po nung kinanta natin that God is our waymaker, miracle worker, and our light in our darknesses. So, yun po, babalik po ako ulit dito sa harap nyo. Hindi po, isang taon na po wala nang tumayo po ulit ako dito. Parang every tatayo po ako dito, ano po ako ay parang pagod. Galing po ako lagi sa school. Yun. And yun po, yung message po na prepare ko po ngayon is yung same lang naman po lahat ng missionaries dito is yung meron po kaming question na sasagutin, which is yung how is God preparing me or you for ministry? So yun po. Months ago, God allowed us to hear the confirmation of Moses' calling. It was a vivid moment for me. Siguro po, simula nung nagbunutan po kami para tumayo po ulit dito, is nagpe-pray na po ako ano po ba talaga yung dapat kong i-share. Kasi nga po, ang turo po sa amin, kailangan yung Word of God yung nag-i-inspire sa'yo to share. And hindi yung parang gusto mong sabihin, tapos lalapatan mo siya ng Word of God, parang ganon. So, that Sunday ay nabanggit po sa atin or narinig po natin ang confirmation ng calling ni Moses. And yung i-share ko po ngayon, yun po yung verse that Sunday. So let us define po muna what is ministry. So, upon searching po, ano po yung ministry, sa madaling salita po, service po siya. Ginagawa, ganon. May kilos po na related. So, that is produced by our experiences sa ating Panginoon. So, sabi po sa nakita ko, ministry might look like preaching, volunteering, going on mission trips, or any small actions that make your church a better place. So, pero syempre, hindi naman po lahat ng ministry ay nakikita natin. May mga ministry po na personal or baka hindi po natin nakikita. So, yun po, gaya nga po ng sabi dyan, is ministry is any service na magpapalago ang church, mapapatatag ang relationship, and lastly, the ultimate goal of creation, which is to glorify God. So, ito. So, our verses for today is Exodus chapter 3, verse 10 to 12, and Exodus chapter 4, verse 10 to 12. Sabi po sa Exodus 3, chapter 10 to 12, so now, go. I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. 11. But Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? 12. And God said, I will be with you, and this will be the sign to you that it is I who have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this mountain. So, next po, Exodus chapter 4, verse 10 to 12. Moses said to the Lord, pardon your servant, Lord. I have never been eloquent, neither in the past nor since you have spoken to your servant. I am slow of speech and tongue. 11. The Lord said to him, who gave human beings their mouths? Who makes them deaf or mute? Who gives them sight or makes them blind? Is it not I, the Lord? 12. Now go. I will help you speak and I will teach you what to say. So, yun po, no? A little background po muna tayo about our verses for today. So, sa Exodus chapter 3 po, verse 10 to 12, ito po yung encounter ni Moses kay God sa burning bush. Siguro naman po, familiar na po tayo doon. And yun po, sabi po ni God, ay nakita niya daw po yung hirap ng Israel sa kamay po ng mga Egyptians. So, He sent Moses para i-bring out yung Israelites out of Egypt. So, sa Exodus chapter 4, verse 10 to 12 naman po, dito po pinapakita ng Lord ano dapat gawin po ni Moses pag nandun na siya sa harap ni Pharaoh. Mga signs, miracles, but then, nasabi niya pa din na, please send someone else. Minsan po siguro tayo po ganyan, hindi lang po natin napapansin.
So next, yan po. How is God preparing me for ministry? So medyo matagal-tagal ko po itong ginawa kasi ayoko po siyang madaliin kasi I know na pag minadali po yung message, hindi po talaga yun yung gustong sabihin ng Lord. So, yan. Meron po akong 3 points na prepare. First is experience, second, assurance, and third, glorify God. So, first, yan. Experience. God did not save us to always receive, but also to share what we have received. So, sa Exodus chapter 3, verse 11 po, and Exodus chapter 4, verse 10, makikita po natin kung paano po nag-worry si Moses. And I know sa Christian life po natin, we all started that way. Hindi po natin alam kung paano po tayo magsisimula pag tinatawag na po tayo sa ministry or sa calling po natin. So, Moses is so doubtful. Bakit po ba? Kasi di niya po kilala sino ang Diyos. Di niya pa po na-experience ang workings ng Lord, kaya sa simula, mag-worry siya. And I think normal po yun. Siguro lahat po tayo na-experience yun. And sabi ko nga po, bakit nga po ba ako magtitiwala sa isang, diba, kung sa panahon ni Moses, Diyos, na marami namang Diyos doon, ano bang pinagkaiba ng Diyos na to sa ibang Diyos na meron kami noon? So, as per experience, napatunayan ko po na at first may fear. Sa una, kakabahan ka. At sa una, matatakot ka. Kasi sa una, tinitignan mo yung sarili mo. When I was starting po sa pagpapiano last year, takot na takot po ako. Kabang-kaba and all. Tinanggap ko po yung offer sa akin na pwede daw po ba akong tumugtog that Thursday. Kasi parang wala po atang makakatugtog nun. Ba't makakalog yung boses? Yan. Wala daw po makakatugtog na any musicians that time. So, I immediately said yes. Kahit ang alam ko lang naman po na chord ay G, A, B, B minor, C. Yan lang po yung alam ko nun. And siguro po, maisip nyo, bakit ko nga ba tinanggap kung hindi ko naman pala kaya? So, yun po. Nung bata po kasi ako, siguro mga edad lang din po nila Hannah and Andrew, meron po nung parang children's fellowship. Lahat po ng mga mini-mission ng church na mga bata, nandyan po. Like, Araro, parang Wakas, ganon, Balagtas. Lahat po sila nandyan. So, I was asked to pray. And hindi ko po siya tinanggap. Siguro po, ang reaction ko noon is, nahihiya po ako. Nahihiya po ako kasi, syempre, medyo, na ako noon, conscious na sa sarili. Parang, syempre, di ko naman po kilala yung mga nandun. Parang, pagpe-pray ko, gano'n. Tapos, tumatak po sa akin yung sinabi ni Kuya na, pray ka lang naman, parang, di ka naman mag-pray, gano'n. So, ayun. Di po yun nawala sa isip ko at dala-dala ko po yun hanggang ngayon. And sabi ko, I will never say no to anything, sa any opportunity na ibibigay sa akin ng Lord, kasi baka wala nang next time. Bakit nanginginig? I only had 2 or 3 days to practice the song, Just Ka Sa Amin. Yun po yung song that Thursday. Dahil po, panghapon ako noon, sa JEG pa po ako nag-aaral. Parang 5:30, uwi po ako noon. So, diretso po agad ako sa church. Hindi ko po alam, mafe-feel ko buong araw sa school kung parang yun lang po yung laman ng utak ko. Natutugtog ako for the first time. And ayun, sobrang di ko po alam yung gagawin ko, but then, I prayed to God. Sabi ko, Lord, di ko po kaya. Nahihirapan po ako, ganun.
Para po ba kang nagsusumbong kay Lord that time na basta ang gusto ko lang po marinig sa Lord is hindi niya po ko pababayaan sa Thursday na yun. So next, second, assurance. Iyak. So ayan, assurance po. God will never make you go to any war without Him. Just like Exodus chapter 3 verse 12 and 4:11 to 12, God filled Moses with the assurance that he needs for him to be able to do the big task na pinapagawa sa kanya ng Lord. Ay, thank you. Ang dami naman. Ayan. Pasensya na po. Ayan. After that prayer, inabukasan po, Thursday na, yun, pagpasok ko po dito sa church, nais ko po agad yung mga piano and everything para mag-practice. Sobrang emotional ko po nun. Halo-halo po yung emotions na nararamdaman ko. So, yun, naiyak lang, ganun. Yun, nag-practice na po kami. At first, sobrang daming mali, gano'n. And nakikita ko po yung mga singers, nag-a-adjust po sila para sa akin. So, bilang musicians, mahirap po yun na parang ikaw yung pabigat ba na imbes sana na maging smooth lang yung practice, ikaw pa yung nagiging cause ng delay. So, yun. After practice, meron pong kapatid na lumapit sa akin that time. Sabi niya po, ang galing ko daw po. Tapos yun, lalong naiyak. Lalong naiyak. Hindi ko po alam. Hindi ko po glorify yung sarili ko. But then, it was parang ginonsider ko po yan ng way ng Lord way po yun ni God para sabihin sa akin na okay na anak, no need to prove something sa ibang tao. Ba yan? What matters the most is kung paano kita titignan. Ayun, ako naman si Iyak, hindi pa nagsa-start na iiyak na. Kasi I know it's God. Pinipigilan ko po yung iyak ko nun kasi syempre po, di pa naman po ako ganun kagaling. Tapos nakikita niya po ngayon naiiyak. Tapos naiipon po yung luha dito. So minsan di ko po makita yung words. Baka maging cause pa ng pagkakamali. So yun. It was a year ago. Tapos naalala ko po si Ate May. Lagi po siyang ulit-ulit sa mga experiences niya kay God. Kahit po, yung parang alam ko na po yung susunod na ikukwento niya, sige lang. Hindi ko po siya maintindihan that time. Yung sa gatas po ni Ate Mia, yung sa love story nila ni Pastor, lahat po nakwento na, yung umuulan, yung payo, lahat po narinig ko na. Ulit-ulit po yun, pero hindi ko po yun maintindihan. Hanggang sa napunta na po ako sa situation na ako naman po yung naka-experience sa Lord. Naiyak na naman. Hindi po ako naiyak nung pinractice ko to pero naiyak ako. Ayun, ganun po pala na hindi mo maiintindihan yung isang bagay unless nandun ka na sa situation ng ibang tao. Lagi ko po itong sinishare sa lahat po siguro. Nakagroup ko na po kayong lahat. Lahat po ito narinig niyo na sa akin itong patotoo na to. Kasi ito po yung isang bagay na forever ko pong hindi kakalimutan. Kasi doon ko po first time na-experience ang Lord. And I will never get tired to share kung gaano po kabuti ang Lord sa buhay ko. Ay, ako naman. Next. So yun, next is to glorify God. So,
the only purpose of our lives. Sabi po sa Isaiah chapter 43 verse 7, everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. So, at the end, and yun, parang sometimes po napapagod po ako. Kunwari, ngayon po, pasukan na. Hindi ko po alam paano hahatiin yung oras ko na yung babiyahe po ako, pa-practice. Kasi po, pagod na pagod po ako ganun. Siyempre, minsan may mga, kahit familiar ka na sa mga songs, kailangan mo pa rin silang practice. And sometimes, sinasabi ko po sa Lord na napapagod po ako, ganun. Na, it's like yung prayer ko po nung simula. Hindi ko po alam gagawin, ganun. But then, God always reminds me sa pinakaunang tumayo ako para magpiano na sabi niya sa akin, you're doing this for me and gawin mo lang kasi totoo lang po sa una lang pag po nasa ministry kayo, sa una lang po talaga parang nakakapagod pero yung fulfillment, yung contentment po sa heart, yun po yung mga bagay na hindi po mabibigay ng anything sa mundong to. So, God always reminds me that you're doing this for me and huwag mo sayangin yung opportunity na binibigay ko sa'yo. So, yun. In conclusion, lahat po tayo is nagsisimula with fear and doubt. But then, we need to allow God na ma-experience natin siya for us to be able to go for ministry. Remember that God will provide you all the assurance that you need para lang magawa niyang plan niya sa life mo. And at the end of the day, His name will be glorified. So, yun po. Actually, dun po dapat mag-end yung, yung message. Pero that last Sunday, meron pong nag-rema sa akin. Sabi po dun, how blessed are we that we have the ability, the freedom, and the life to serve our God. So therefore, use every ability that you or we have for the glory of God. So yun po, sa life po natin as Christians, sa una, mahirap, maraming doubts. Pero gaya po sa kwento ni Moses, we will see that may bigger plan ang Lord sa buhay natin. And we know that plan is good and makakabuti yun sa atin. Even though yung path papunta doon is hindi masyadong maganda, but at the end, makikita po natin yung kabutihan ng Lord. So, sa life question po natin, ayun. Have you ever experienced God's work in your life? Share to your group the most memorable one. So, yun lang po. To God be the glory. Di nag-absorb.